Hi, welcome to my channel. Maraming pong salamat sa mga nag-subscribe po sa akin at sa patuloy na nagsusubscribe. Ang tatalakayin po natin ngayon ay kung ano po ba ang epekto ng ligation na hindi malala pero nakakainis. Ito pong i-share ko sa inyo ay naranasan ko. Noon po kasi napupuyat na rin ako pero napansin ko na hindi naman ganito kalala yung aking mga tagihawat. Hindi po talaga ako tagihawati nung ako po ay dalaga pa. Pero napansin ko po nung malaygit ako, talagang naglabasan na po talaga yung mga tagihawat ko. Lalo na po pag magkaka-menstruation ako. Yan po. Hindi ba makita? Pero kahit papaano, hindi naman po ako talaga pinupuno ng tagihawat dito sa mukha ko. Pero syempre, noon hindi ka tagihawatin tapos bigla kang tatagihawatin ng napakalalaki. Kasi para sa akin, ang lalaki na no, yung umuumbok-umbok dito sa noo ko, dito sa pisngi ko, o dito sa may tagiliran. Buti na nga lang minsan na itatago ng buhok. Diba minsan nakakainis yun? Pero okay na rin naman yun kaysa naman madagdagan pa ang mga anak. Kaya okay na rin magkatagihawat, di ba po? Pero syempre, isineshare ko po ito para yung iba po na naninibago, syempre, bakit gano'n pagkatapos maligate ay nagkatagihawat na. Pero meron naman po ako mga kaibigan na hindi naman gano'n yung reaksyon sa kanila. Pero sa akin po, yun po talaga ang nangyari. Nagkakatagihawat po ako ng malalaki. Pero siguro hindi niyo naman po masyadong napapansin. Pero nangyayari po yun talaga pagkatapos ng menstruation. At i-share ko na rin po sa inyo yung isang bagay na nangyayari, lalo na dun sa mga nagko-comment dito sa aking mga vlog. Ang dami po diyang nagko-comment na halos yun po yung mga tanong talaga ng mga kapwa nanay na nagpaligate na bakit daw nade-delay daw ang kanilang menstruation na dati hindi naman daw sila ganun, tapos ngayon nade-delay na yung kanilang menstruation. Sa akin naman po, nagpapasalamat ako dahil sa loob ng 4 years, hindi naman po na-delay ang aking menstruation. Pero sa tingin ko po, yun po talaga yung nagiging problema ng ilan. Nade-delay po yung kanilang menstruation, kaya po natatakot po sila at nagtatanong na, di baka manganak na uli sila dahil nga nade-delay yung kanilang menstruation. Yung iba nga po ay natatakot. Kaya sinasabi ko nga po sa kanila na baka kaya sila nade-delay dahil sa stress. Kasi ang dami naman pong mga nakaka-stress na mga bagay ngayon, lalo ngayon mahirap ang buhay. Kaya sinasabi ko sa kanila na bawas stress para hindi ma-delay ang menstruation. At sa loob po ng 4 years, ito po talagang napansin ko na talagang kung minsan nagpapahirap din po sa akin, na kung minsan nakakalimot talaga ako na magbuhat ng mabigat. Talagang minsan gusto ko talagang matapos yung mga gawain ko, tapos magsasampay ako ng damit, tapos malilimutan ko na hindi nga pala ako pwedeng magbuhat ng mabibigat. Tapos pakiramdam ko parang ang bilis bumaba nung mattress ko na kailangan kong hilutin. Kasi hindi ko na po kailangang magpahilot para itaas yung mattress ko kasi marunong naman po ako. Kaya nga lang po, naiisip ko doon sa mga CS, may comment po doon sa isang vlog ko po doon sa Facebook na sinabi niya nga po na hindi po siya ano, makapagpahilot, lagi daw masakit yung kanyang puson na parang napakabigat, na parang may babagsak. Ang sabi ko po sa kanya ay baka naman po dahil po sa nakakapagbuhat nga siya ng mabigat, kaya kailangan na itaas yun. Kaya nga lang, ang problema ay nandun daw sa may puson niya yung hiwa ng cesarean. Ay, paano daw yun? Kaya ang hirap, lalo na po para dun sa CS. Kaya para dun po sa may mga balak magpaligate, talagang masasabi ko po sa inyo na kahit papaano, meron pa rin po talaga kayong mapapansin sa inyong katawan. Na bagamat dun po sa iba kong mga vlog, binanggit po ng doktor na wala namang lalabas na iba't ibang uri ng sakit. Kaya lang, meron ka pa ring mararamdaman na kahit papaano titiisin mo yun kasi syempre umiidad,
nag-iiba yung hormones. Kaya asahan na natin kahit papaano baka magkakaiba pa nga yung nararamdaman natin. Yung iba nga po may nagsasabi na tumataba, pumapayat. Kaya nga po kapag po kayo magpapalagi talagang handa po kayo, talagang kailangan natin ng lakas ng loob. Pero kung kayo naman po ay 40 years old na, parang hindi na po talaga dapat magpaligid kasi kapag naman po kung minsan umiidad na, parang hindi naman po gano'n ka-active kasi nga po umiidad na. Kaya parang okey na rin na ibang family planning na rin yung gagamitin. Pero depende rin po, kasi kailangan pa rin talaga ng pag-iingat. Pero ako po talaga nagdesisyon po talaga ako na magpaligid. At saka po meron pong ilan na pagsapit ng 40 years old ay nagme-menopause na. Pero ako po 41 years old hindi pa po ako menopause. Pero meron daw pong ilan na pagsapit ng 40 years old nagme-menopause na. Eh kung magpapaligid ka ng 35, oh, konti na lang menopause na. Kasi depende po kasi yun sa lahi din. Minsan may lahi nga po na 35 years old ay nag-menopause na. Meron po akong kapitbahay na gano'n, gano'n kaaga nag-menopause na. Kaya depende rin po talaga sa hormones natin kasi kung minsan pagsapit din ng 40 years old, pabago-bago na rin ang menstruation, umiiba na rin yung, ah, menstruation, minsan, malakas, minsan mahina. Kaya hindi rin natin isisisi yun sa ligate, pagkasapit ng 40 years old kasi minsan malapit na palang mag-menopause, dun pa isisisi sa ligation ang pagka-delay ng menstruation.